araw ay samahan niyo akong libutin ang dalawang naglalakihang barko at ang abandonadong resort at mag-i-stay ako dito ng ilang oras para malaman ang natatagong misteryo na tiyak nakapulutan ng aral. I can push my limit and I decided to destroy my boundaries para ma-explore ang lugar na ito. Para pwedeng ipagmalaki sa mga turista na hindi pa nakapunta dito at sa masusunod na henerasyon. This moment ay pinunta na namin ang dalawang naglalakihang barko sa lugar na ito at sa hindi inaasahang pangyayari ay mali kami ng pinasukang daan kaya ito ang nangyari. Ito yung eksaktong daan na papunta dun sa barko pero nagkamali kami na pumasok kami sa exit. Bali pa hanapin namin yung entrance papunta doon sa barko. Hindi na rin kami nagpatumpik-tumpik pa at hinanap na rin namin ang entrance papunta sa dalawang barko na naglalakihan sa lugar na ito. At this moment ay nakita na rin namin ang dalawang naglalakihang barko sa lugar na ito. This moment ay nagpaalam kami sa caretaker o sa nagbabantay sa dalawang naglalakihang barko pero sa samaang palad ay hindi tayo pinayagang mag-shoot sa dalawang naglalakihang barko. Gawa ng private daw pala ang lugar na ito. Hindi tayo pinayagan na makashoot doon. Sayang, maganda sana yung opportunity na yun kasi lang wala eh. Mga nagbabantay lang pala sila doon sa barko. Tapos ngayon, ang ginawa lang natin, chat natin ng ibang spot na pwedeng puntahan. Feeling so tall, I could give a high five to the pilot. At this moment ay in-explore namin ang abandonadong resort dahil malapit lang ang lokasyon dito sa aming pinuntahan. Today I spent an hour dito sa abandoned resort na matatagpuan sa Tapian. Ito ay napakarami mga turista ang pumupunta dahil sa angking ganda nito. Pero itong resort na to ay meron ding nagpapakita na marami daw nagpaparamdam ng mga explore natin itong lugar na to at gusto ko rin ibahagi sa inyo kung anong nangyayari sa magandang resort noon at ano ng sitwasyon ng resort ngayon. Simulan na rin kaming libutin at exploring ng abandonadong resort. Ang una naming pinuntahan ay ang cottage na nasa tabi ng malaking bato. At pupunta natin yung cottage dun sa unahan guys. Pakita ko sa iyo kung ano yung nangyari dito guys. Ayan, nangyari. Dali na nga kaming pumunta sa cottage para malaman kung anong dahilan ng pagkasira dito. At sabayan na rin ang napakatirik ng araw at napakalakas na hangin. Bali, iniwan na siya ng may-ari ng resort na to. Sayang nga guys yung nangyari dito guys. Maganda sana yung spot dito kaso lang meron kasi mga hindi natin may iwasan na nagpaparamdam kaya siguro nag-decide na rin yung owner ng resort na umalis na lang maghanap ng pesto. Kaya hanapin natin kung saan natutulog yung mga owner dati. This moment ay pinuntahan ko na ang lugar o bahay na pinag-istayan ng may-ari ng abandonadong resort na ito. At this moment ay hindi na napigilan ang aking pawis na hindi tumulo. Gawa ng napakainit na panahon sabayan pa ng masukal at mabatong daan paakyat. Kita mo na yung pan dito. Yung bahay ng may-ari. Ayan. Ito yung nagsisilbi nilang tulugan. Kumbaga dito babayad yung mga turista. Ayan. Tapos kami katabi siyang malaking bato. Ito yung tulugan nila dati. Tapos yun na yung sa likod natin, yung pinuntahan natin kanina. Yun yung cottage na mas maganda talaga. Tapos ngayon, tinapan natin yung ibang spot dito. Sunod naman ay pinuntahan namin yung mga nasirang cottage na iniwan na lang na parang basura dito sa tabing dalampasigan. Yung guys, yung kapiraso ng mga tip ng cottage nila, ayan, pinabayaan na dito. Ayan, nawasak na talaga guys. Nandun tayo kanina sa taas. Nakita mo talaga dito guys na parang abandonado na talaga siya guys. Nakita mo guys, mga panggatong. Ayan. Dati ito yung lugar na kung saan gusto ko talagang pumunta dito kasi napakaganda talaga ng pinamamalas na ganda ng resort na to. Pero ngayon, as a blink of eye na bigla na lang nawala at bigla na lang nagpaalang mga cottage na nasira.
Hinangay na ng hangin. Ayan. Sa likod ko. Ipapakita ko sa inyo yung picture niya guys. Ngayon, pinakita ko na sa inyo kung ano nangyari sa resort na to. Abandonado na siya at ano nagmamayari dito. At pwede na kayo pumunta dito. Ko talaga alam kung anong nangyari sa lugar na ito. Pero isa lang ang tiyak ko, hindi na safe ang lugar na ito na pag-istayan ng mga tao. Dahil na rin ito sa maraming nagpaparamdam dito na hindi matahimik na mga kaluluwa at humihingi ng hustisya. Ito na matatapos yung ating video. Nababalot ito ng napakasari-saring mga kwento na marami daw nagpapakita dito, pero mas mga talaga pag kayo mismo pumunta dito para masaksihan niyo kung ano ba yung pinagmamalaki ng lugar na ito.